Uy, birthday po ni Senator Bato de la Rosa nung isang araw. Kung di po ako nagkakamali ay nung January 21. Gusto man natin na batiin si Senator Bato ng happy birthday, pero alam ko deep inside him, ito na siguro ang pinakamalungkot niyang birthday kasi baka ito na rin ang pinakahuling birthday niya dito sa Pilipinas. Dahil sigurado po ako kahit na saan siya magtago, mahuhuli rin po siya. Unless magtagumpay ang kampo nila ng mga DDS ni Sara Duterte na mapabagsak si President Bongbong Marcos ngayon at maiupo nila si Sara Duterte para siguradong ligtas si Bato de la Rosa. Pero sabi nga pagkahaba-haba man ang prosesyon ni Bato, sa ICC din ang tuloy. May mensahe nga pala si former President Rodrigo Duterte kay Senator Bato. Dahil ayon po kay Vice President Sara Duterte, kanina nag-usap kami ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya na birthday ni Senator Bato de la Rosa. Sabi ko, meron ka bang message kay Senator Bato de la Rosa? Sabi niya, Happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Galing sa puso kaya yung pagbati na yon o nagpapasa rin siya kay Bato? Hindi kaya may hinanakit yung kanyang mensahe? Dahil siyempre kung siya ay nasa dahig dahil sa mga kaso sa kanya ng ICC, hindi nga ba at dapat nandun din si Bato para damayan siya? Dahil noon, di ba, ang lakas ng loob sabihin ni Bato na siya ay ready to join the old man. Meron pa nga siyang sinabi na kung papayagan daw na siya ang magbabantay kay former president as in siya ang magiging caregiver? O bakit ngayon? Parang wala siya talagang planong magpakita. Siya po ay magtatago as long na kaya niyang magtago. Di ba parang tinraidor naman niya si Digong? Dahil I'm sure nakarating kay Rodrigo Duterte yung mga statement ni Bato na handa siyang samahan si Digong sa ICC. Tapos ngayon nagtatago siya. Naglabas niya pala ng mensahe itong si Bato sa araw ng kanyang kaarawan. Basahin ko yung kanyang statement. Here I am, alive and well, gratefully celebrating 64 years of this God-given life. I am waiting for a true seeking for justice to emerge and take over, not this threat of fake and foreign meddling from those who do not and can never know us or be us. If indeed there are cases against me, then I wait for a time and a certainty that I shall be able to face these cases as a Filipino before Filipinos. Kung papayag lamang ako na ako'y huhulihin at lilitisin ng mga tao at korting banyaga, tila binaliwala ko na rin ang pakikipaglaban ng ating mga bayani at sundalo para sa ating kasarinlan. Hinding-hindi ko sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong lumaban para sa Pilipinas. This is patriotism. Nakakaiyak naman itong mensahe ni Bato. Talagang hindi daw niya sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong lumaban. Parang napakalayo naman yata ng sitwasyon nila. Dahil sigurado ako, yung mga kaso ng mga lumaban para sa kasarinlan ng Pilipinas ay hindi tulad nung kaso ni Bato de la Rosa. Of course, yan na naman po ang tatak ng mga DDS, ang magpa-victim, ang magpaawa. Pinalalabas kasi ni Bato na siya ang biktima rito. Hindi po si Bato ang biktima rito. Ang biktima po rito ay yung mga napaslan sa EJK o dun sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Sabi pa ni Bato, I remain patient and composed. I remain dignified. To those who are all too eager and impatient, try flipping your script. Ask yourself, why are you excited to surrender your fellow Filipino to foreigners? Where is your moral fiber? Why are you the first to applaud the collapse of our sovereignty? I wait too for your change of heart. Wala pong mangyayaring change of heart, Senator Bato. Huwag mong sisihin ang taong bayan. Ang sisihin mo yung sarili mo at pumayag kang maging kasangkapan ni Digong sa kanyang war on drugs. Tayo po ay naging miyembro ng ICC.
So during that time, tayo dapat ay magpasakop sa kanilang mga batas. Yung ginawa ninyong krimen ay nasa ilalim ng crimes against humanity. So bakit parang kasalanan pa ng taong bayan kung sila ay gustong makita ka na sagutin ang mga kaso mo sa ICC? Bakit sasabihin mong handang-handa kang humarap dito kung may mga kaso ka man? Wala kang ang kaso eh. Ang kaso mo nasa ICC. So kahit sabihin nyo na hindi na tayo miyembro ng ICC, ang hinahabol po sa inyo ay yung panahon na tayo ay miyembro pa. Huwag nyo nang ilihis, huwag nyo nang paikot-ikutin ng istorya dahil alam po namin na may nagawa kayong krimen nung time na tayo ay miyembro pa. Hindi naman hinahabol ng ICC yung mga krimen na nagawa ninyo kung meron man after na tayo ay kumawala sa ICC. Hindi mo rin kasi pwedeng takasan yan dahil kahit na si Digong mismo itinuro ka na miyembro ka ng DDS o ng Davao Death Squad. Yun mismong amo mo ang naglaglag sa'yo. So ngayon, hinahabol kayo ng ICC, kasalanan pa ng mga Pilipino kung bakit gusto namin na makitang harapin mo ang kaso mo. Dahil kung wala ka talagang kasalanan, edi patunayan nyo sa ICC. Hindi naman automatic na kapag kayo ay kinasuhan sa ICC, kayo ay guilty na. Hindi po ganun ang batas kahit naman sa Pilipinas eh. Although dito, mahihirapan po talaga kahit na nga si Digong eh. Kung dito siya nilitis, siguradong absuelto kagad siya. Sino ba ang mga nakaupo sa Supreme Court? Hindi ba mga tao ni Rodrigo Duterte? Kaya nga gusto ninyong dito kayo litisin eh. Dahil alam ninyo, pag dito nagkaso, wala, lusot kayo. So sa lahat ng nakaalala at bumati, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nagdarasal at nagmamahal, maraming salamat. I am ever braver knowing you are with me in this fight. Nako, Bato de la Rosa, siyempre nagagawa nila yan, pinagdarasal ka nila na sila ay sumusuporta sa'yo dahil wala sila sa sitwasyon mo. Pero oras na ikaw ay mahuli at ipadala sa dahig, sasamahan ka ba nila? Natural, hindi. O ikaw nga, sinabi mo, ready kang samahan si Digong sa ICC. Pero ngayon, nagtatago ka. Tapos kung ano-anong dahilan ninyo, meron ka pang kasarilan-kasarilan na masasayang yung dugot pawis at kung anuman ang mga pinaglaban ng iyong mga ninuno, hindi kami madadaan sa ganyang mga drama. Meron ka daw nagawang kasalanan, kung para sa'yo wala, humarap ka. Pagtatapos ni Bato, on my 64th birthday, I make this wish. If I may be permitted, that the Philippines will once more be restored to true nationhood, one that demands that justice be served right here, on our shores, in our courts. Justice that requires us to stand tall and proud as Filipinos, nothing more, nothing less. Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Pagwawakas ni Senator Bato de la Rosa. Alam mo yung wish mo ba to na sana ay mabalik muli ang totoong nationhood sa Pilipinas? Bumalik na po. Nationhood na sinira ninyo nung panahon ni Digong. Sa ilalim ni President Bongbong Marcos, bumalik na po ang sinasabi mong true nationhood. Huwag mo na kaming daanin sa mga dito dapat litisin, dito sa ating korte, dito sa ating justice system, dahil hindi po uubra yan. Ang gusto po ng mas nakararaming Pilipino, tulad ni Digong, harapin mo itong kinakaso sa iyo. At kung talagang wala kang kasalanan, edi makakauwi ka ng Pilipinas scot-free at malinis ang pangalan mo. Kung hindi, nako ilang taon ba yan? 30 years ang pinakamahabang sentensya? So si Bato hanggang ngayon hindi pa sumisipot sa Senado. Pero hindi nga ba dapat hindi na pinapasahod si Bato de la Rosa dahil hindi niya nagagampanan ang kanyang trabaho kahit na sabihin pa ni Amy Marcos na kahit na nagtatago si Bato de la Rosa, nagagawa naman niya ang kanyang trabaho. Dahil meron namang staff, may mga tauhan naman si Bato de la Rosa sa kanyang opisina. Aba dapat ganyan na ang gawin ng lahat ng senador. Paubayan nyo na sa mga staff ninyo, sa mga empleyado ninyo, ang pagpapalakad ng inyong mga opisina dyan sa Senado. May sinabi pa si Amy Marcos na kung meron daw warrant, ipakita daw. Kasi parang wala naman yata eh. Sabi niya ganun eh. Okay, kung wala pala Amy Marcos,
Bakit nagtatago si Bato? Malay mo nga kung binabluff lang siya ni Remulla. Tinatakot lang siya, nagpatakot siya. Ang tagal na, di ba? Bakit hanggang ngayon wala pa yung warrant of arrest? Hindi pa kinukumpirma kung meron na. Di malay mo, wala naman talaga. Pinapakita lang ni Bato na duwag siya, na yung tapang-tapangan niya dati ay isang front lang pala. Tulad ng maraming mga DDS. Ang tatapang, ang yayabang, pero pag andyan na sa battlefront, umuurog ang mga buntot. So, okay lang para kanila Amy Marcos at kay Robin Padilla na hindi pumapasok si Bato sa Senado. Pero teka muna, nagtatago si Bato pero nakapirma siya doon sa minority report nila Amy Marcos at ni Rodante Marcoleta. Ang galing, ano po? Sa bagay, yun, yung pirma niyang yun, may bayad na yun. So, to the rescue, yung kanyang partner. Hindi ba kung merong Batman, merong Robin. Dahil yan po ang dynamic duo, si Batman and Robin. Dito sa atin, si Batman and Robin. Dahil pagtatanggol ni Robin Padilla hits back at critics of Bato de la Rosa's absence. He is a senator of the Filipino people, not of the Senate building. Alam niyo, tuwing kumakana itong si Robin Padilla, puro comedy ang lumalabas sa bibig niya. Si Bato de la Rosa daw ay senador ng mga tao at hindi siya senador ng Senate building. Bakit pa kayo nagtayo ng Senate building? Ano ba ang purpose ng Senate building? Di ba para doon magkita-kita, mag-meeting-meeting, gumawa ng batas o kung ano man ang dapat talakayin ng mga senador na binoto ng taong bayan? At ang pinakatrabaho nyo ay nasa Senate building. Hindi naman kayo lumalabas sa taong bayan eh. Sakalang kayo lumalabas at humaharap sa taong bayan tuwing eleksyon lang. Pagkatapos ng eleksyon, mas madalas andyan lang kayo sa Senate building. Dahil yung pong Senate building na yon ay yung lugar para gawin ninyo ang trabaho ninyo, Robin Padilla. Yun po ang inyong workplace. Pinagawa ng taong bayan yan para magkaroon kayo ng magandang opisina. Sabagay, siyempre, kaya nga meron sidekick si Batman para ipagtanggol siya ni Robin. Ito pa, sabi ni Padilla, bakit po ba mainit kayo kay Senator Ronald Bato de la Rosa? Hindi po yan polis patola. War veteran po yan. Wala kaming pakialam, Robin Padilla, kung war veteran si Bato de la Rosa. Hindi po namin inaalis sa kanya yung titulong yun kung siya man ay naging war veteran. Pero yung war veteran mo, Robin Padilla, ay may nagawang krimen. At siya ay may arrest warrant. Di umano wala pa kasi. Pero sa inaasta ni Bato de la Rosa, sigurado ako na may nakarating na sa kanya na talaga at totoong may warrant of arrest. Dahil kung wala at haka-haka lang yan, lilitaw yan. Matapang yan War veteran yan Senator of the people yan Pero sa pagkakataong ito, wala pong saysay yung pagiging war veteran. Kahit na ba ikaw ang may hawak ng ginto sa pagiging war veteran, kung meron ka namang dapat haraping kaso, dapat panindigan mo ang pagiging veterano mo. So kay Robin Padilla, nung sinabi mo na paghiduli si Bato, isama ka na, di sumama ka na. Hihintayin namin yang sinabi mong yan, na kapag hinuli si Bato, sasamahan mo siya. I am sure, hindi mo gagawin yan. Kung si Bato nga, sinabi niya, ready siyang samahan si Digong sa ICC. Bakit ngayon? Nagtatago siya. Ganyan din sigurado ang gagawin mo. Oras na lumabas yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa at mahuli siya, tingnan natin kung magagawa mo yung sinabi mong hulihin ka na rin. So, para kay Bato, nung sinabi niyang kung meron talagang kaso, mga tunay na kaso, laban sa kanya, handa siyang harapin. Ano ang tawag mo sa mga kaso sa ICC? Laro-laro? Moro-moro? At panghuli, ito po ang mensahe ni Senator Robin Padilla kay Senator Bato de la Rosa. Isa kayong inspirasyon. Nagbigay ng mensahe si Senator Robin Hood Padilla kay Senator Ronald Bato de la Rosa para sa 64th birthday ng huli noong Miyerkules, January 21. Sabi ni Robin Padilla, maligayang kaarawan, Senador Bato de la Rosa. Isang karangalan na makasama at makatrabaho ang isang leader na hindi natatakot manindigan para sa tama. Sabi sa inyo, kapag si Padilla ang nagsalita, may tama po talaga.
Karangalan daw niya na makasama ang isang leader na hindi natatakot pero nagtatago. Dagdag pa ni Robin Padilla, sa bawat laban, kita ang tapang, malasakit at tunay na hangarin na maglingkod sa bayan. Ay, naku, ewan ko sa iyo. Kayo po, anong masasabi niyo rito sa tandem ng Batman and Robin?